Paano ba? Mga senyales o sintomas na ikaw ay buntis o nagdadalang tao. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog how-to videos. Gusto niyo po bang humingi ng payo? Maaari po kayong sumulat sa paanobachannel@gmail.com. Libre po ang payo kapag napili ang iyong sulat para mabasa sa ating ginagawang Facebook page, www.facebook.com/paanobachannel. Kung gusto niyo po ng pribadong one-on-one consultation with our coaches na hindi ipopost sa social media, please book a session with us at www.buymeacoffee.com/paanoba. Let's start our video. Sign number 1. Hindi pagdating ng buwanang dalaw o regla. Ang unang senyales na ikaw ay buntis ay kapag hindi dumating ang buwanang dalaw mo o ang iyong regla. Sa mga babaeng regular ang cycle ng regla, mabilis nilang nalalaman na buntis sila dahil hindi dumating sa takdang araw ang regla nila, lalo na kapag kamakailan lamang ay nakipagtalik sila. Para naman sa mga babaeng hindi regular ang cycle, hindi kaagad nila nalalaman na buntis sila. Minsan ay malaki na ang tiyan nila o may ibang senyales na silang nararamdaman bago nila malaman na buntis sila. Pinakamainam para sa mga babaeng irregular ang cycle ay mag-take ng pregnancy test o magpa-check sa doktor para makasigurado. Sign number 1. Hindi pagdating ng buwanang dalaw o regla. Sign number 2. Biglaang pagsama ng pakiramdam o pagkahilo. Ang biglaang pagsama ng katawan at pagkahilo ay maaaring dulot ng pagkapagod at kulang sa pahinga. Ngunit, ito ay maaaring senyales din ng pagbubuntis, lalo na kapag delayed ang regla. Masela ng unang 3 buwan ng pagbubuntis, kaya isa sa mga karaniwang nararamdaman ng babaeng buntis ay ang biglaang pagsama ng pakiramdam o pagkahilo. Ang pagkahilo ay dahil sa hormonal changes at mga pagbabago sa katawan ng isang babae. May bagong buhay na nabubuo sa sinapupunan ng isang babae at kailangan suportahan ng katawan ng sanggol. Sign number 2. Biglaang pagsama ng pakiramdam o pagkahilo. Sign 3. Pagtaba. Karaniwan sa babaeng buntis ang malakas sa pagkain dahil may bagong buhay sa kanilang sinapupunan. Kailangan ng katawan ng karagdagang nutrisyon para sa sanggol nila. Dahil lumalakas ang pagkain ng isang babae at dahil lumalaki ang sanggol sa sinapupunan niya, unti-unting bumibigat ang kanyang timbang at tumataba siya. Minsan, akala nila tumataba lang sila, pero lumalaki na at nagiging matigas ang kanilang tiyan. Senyales na ito na posibleng buntis at hindi na ito normal na pagtaba. Sign 4. Paglaki ng suso. May ibang mga babae na hangad na magpalaki ng suso. Pero, ang biglang paglaki ng suso ay maaaring senyales rin ng pagbubuntis. Ang paglaki ng suso ay normal sa mga babaeng nagdadalang tao. Kasabay ng pagtaba ay ang paglaki din ng suso. Ito ay dahil inihahanda ng katawan ng gatas na magiging pagkain ng bagong silang. Sign number 4. Paglaki ng suso. Sign number 5. Pagiging sensitibo sa amoy. May mga babae na kung dati ay gustong-gusto ang amoy ng pitpitong isda o yung amoy ng bagoong, bigla na lamang ay ayaw na niya ng amoy ng mga ito. Nagiging mas sensitibo ang pang-amoy ng mga babaeng buntis dahil sa hormonal changes sa kanilang katawan. Hindi ito kaagad na napapansin, pero karaniwan na ang pagiging maselan sa amoy ay senyales na buntis na pala ang isang babae. Sign number 5. Pagiging sensitibo sa amoy. Sign number 6. Pagsusuka. Sa hindi malaman na dahilan, karaniwan sa mga babaeng buntis ang pagsusuka sa umaga. Tinatawag ito na morning sickness.
Ang pagiging sensitibo sa amoy ay nagiging rason din ng pagsusuka ng babaeng buntis. Ang pagsusuka pagkatapos kumain ay senyales din na posibleng buntis ang isang babae. Sign number 6, pagsusuka. Sign number 7, paglilihi. Kadalasan, nagkakaroon ng matinding food craving sa mga buntis, lalo na sa unang trimester o unang 3 buwan ng pagbubuntis. Paminsan ay kakaiba ang mga pagkain na gustong kainin ng isang babae sa panahong ito. Posibleng gusto niya ng hilaw na mangga na may peanut butter, o di kaya ay ampalaya at ice cream. Huwag mag-alala dahil usually nawawala na ang food cravings pagdating ng pangatlong trimester o huling 3 buwan ng pagbubuntis. Sign number 7, paglilihi. Sign number 8, pagbilis ng pulso ng isang babae. Alam ng mga nakararami na ang normal na pulso ng tao ay 60 to 100 beats per second lamang. Ayon sa mga doktor, mas mabilis ang heart rate ng babaeng buntis kaysa sa karaniwang babae. Mabilis ang pulso at pagtibok ng puso ng isang babaeng buntis dahil kailangan ng katawan niya na mag-supply din ng oxygen at nutrients sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Ang mga nakakatanda naman ay may tradisyonal na paraan para malaman na buntis ang isang babae. Kapag nakita nila na mabilis ang pulso nito sa liig, posible na buntis ang babae na ito. Sign number 8, pagbilis ng pulso. Sign number 9, pagiging emosyonal. Ang dating masiyahin na babae ay nagiging malungkutin o iyakin kapag ito ay nabuntis, dahil ito sa hormonal changes sa katawan. Nagiging bugnutin at mainitin din ang ulo ng isang babaeng buntis. Ang pagiging emosyonal, kasabay ng iba pang sintomas, ay senyales din ng pagbubuntis. Sign number 9, pagiging emosyonal. Sign number 10, positibo sa pregnancy test. Ang pagiging positibo sa pregnancy test ay siguradong senyales na ang isang babae ay buntis. Posibleng mag-false negative ang pregnancy test kit lalo na kapag nasa early stage ng pagbubuntis ang isang babae. Kung ganon, recommended na mag-take kayo ng pregnancy test at least 1 month after nang hindi kayo madatnan ng regla o di kaya ay magpa-check sa inyong family doctor. Para makasigurado sa resulta, mas mainam na magpa-serum pregnancy test. Kapag ito ay positive, siguradong buntis nga ang isang babae. Sign number 10, positibo sa pregnancy test. Maraming salamat sa pagnood ng ating video. Leave a comment down below kung meron pa po kayong katanungan related sa ating topic na sintomas o senyales na ikaw ay buntis. Kung kayo po ay buntis, congratulations! Kung gusto niyo po magpa-shoutout sa inyong magiging bagong pamilya o sa inyong magiging anak sa ating mga susunod na video, please like, subscribe, and leave a comment down below. Please also join our new Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Doon po tayo maglalagay ng mga video naman tungkol sa payo galing sa mga payo ang aming gagawin na video sa mga video po or mga letter na isa-submit nyo sa amin. So, maaari na po kayong mag-submit ng inyong mga katanungan o ng inyong mga liham o video message sa aming email address na paanobachannel@gmail.com. paanobachannel@gmail.com. Mamimili po kami ng mga sulat at mga mensahe mula sa inyo at doon po namin ilalagay sa aming ginagawang Facebook page. Again, maraming salamat po. Thank you for the support for the Paano Ba Tagalog How To channel, and we hope to see you in our future videos. Thank you!